programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maraming nangyayari dito sa buhay ni Giselle at hindi niya inaasahan. Lumabas ang kanyang asawa at ang kanyang tunay na anak at talagang porsigido ito na malaman ang katotohanan. Nalaman niya nga dito kay Eric at saka kay Dr. RG Tanyag ang lahat-lahat kung saan si Don Pepe talaga ang gumawa ng paraan para hanapin itong si Eric. Napagkaalaman ni Don Pepe na may anak itong si Eric at talagang pinadiin niya ito at nalaman niyang si Justine ay anak talaga ni Giselle. Dito na nagkaugnay-ugnay ang lahat ng mga kwento kung saan dito na nga si Don Pepe ay pinuntahan itong si Eric para malaman ang katotohanan at talagang makita niya ang kanyang tunay na apo. Dito na nagkita sila ni Justine na talagang tinanggap ni Justine itong si Don Pepe at talagang ito ang dahilan kung bakit sila umuwi galing US. Dito na nagkasalamuha ang dalawa at talagang porsigido itong si Justine na patay na daw ang kanyang ina at talagang hindi siya nagpapalambot sa kanyang puso dahil galit lang ang nasa puso't isipan niya ngayon. Dito na nga ay talagang sinabi ng kanyang ama na kung gusto ni Giselle na makipagkita sa kanya. Pero ito nga si Justine ay may gagawin na namang kakaiba dito sa kanyang ina kung saan ipapamukha niya dito na talagang hindi siya deserve na magiging ina dahil mas maigi pa daw na ipalaglag noong una at talagang kaysa ipapanganak pero ipapamigay pa. Dito na talaga prosigido itong si Justine na iduro sa kanyang ina ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa puso't isipan kung saan talagang nasaktan itong si Giselle. At sabi naman ni Giselle ay deserve niya na maging ganoon dahil alam niya na may mali naman siya talagang ginawa dito sa kanyang anak. Dito na tinanggap ni Giselle ang isang clip na ibinigay niya dito nung 4 na taon nitong si Justine. Dito na nga pinamukha ni Justine na tinawag siyang tinanong niya itong si Giselle kung kaano-ano niya ba ito at sinabi niya dito na tiyahin niya daw at ibinigay ni Justine itong clip na ito at napaalala ni Justine kung ano ang meron doon at talagang tinawag siyang tita dahil patay na daw ang kanyang sariling ina. Dito na sumagot itong si Annalyn at sinabihan niya itong si Justine na wag naman ganunin ang kanyang ina kahit respeto na lang daw ang ipapakita nito kasi matanda na daw. Pero pinapairal pa rin ni Justine itong kanilang traditional dito sa US dahil magkaiba dito sa Pilipinas. Dito na nga ay talagang medyo napaiyak itong si Justine at alam naman ang katotohanan na lumalambot ang puso ni Justine dahil kulang lang ng pag-aaruga at pagmamahal ito. Dito na nga kaya magiging malambot si Justine dahil sa pag-uusap nila ni Annalyn na kung saan ito nga si Lynette ay porsigido na umuwi na lang sa kanila at masayang masaya siya dahil sinamahan siya ni Dr. Carlos Binetes. Pero ikinagulat niya ang lahat dahil sa tumawag na naman itong si Zoe Tanyag sa kanya at hindi na inaasahan na talagang hindi na ito wrong call, wrong send o ano pa man, kundi namumuo na sa kanyang isipan at talagang hindi na kanais-nais na naman ang kanyang mga naobserbahan dito kay Dr. Carlos Binetes. Dito na nga sinabi niya na kay Chang Susan at saka kay Josa ang kanyang mga nakikita. Sinabi ni Chang Susan dito na parang may kaugnayan sila o kung saan hindi na emergency ang mga tinatawag ni Zoe. Dito na nga kaya mapagkaalaman ni Lynette ang buong katotohanan tungkol dito kay Zoe at saka kay Dr. Carlos Binetes. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.